Kamusta na kaya ang ating mga mahistrado ng Korte Suprema? Good evening, good morning, good afternoon sa mga justices ng Supreme Court. Alam niyo kung bakit ko sila inuunang banggitin? Kasi yung palang unang impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi pa ho tapos. Yan ang paniniwala ni Congressman Jinky Luistro, chairman ng Committee on Justice sa Kamara. Ang kanyang sinasabi, nag-file nga ng motion for reconsideration ang Kamara doon sa unang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa batas yung unang impeachment. Hindi daw dumaan sa tamang proseso. Pero nag-file ng motion for reconsideration ng Kongreso at pinanindigan na tama ang kailang ginawa. Wala pa pong desisyon ang Korte Suprema doon. Kaya ang sinasabi ni Congressman Luistro ng Batangas, sana magkaroon muna ng final desisyon ang Supreme Court tungkol dyan bago sila gumalaw dito sa panibagong impeachment na posibleng i-file ng Civil Society Group pagdating ng February. Dahil pagdating ng February, first week ng February, ang paniniwala ng Civil Society Group at ng maraming Pilipino, tapos na yung 1-year ban o yung 1 taon tungkol sa impeachment. Kasi one impeachment lang sa loob ng 1 taon sa lahat ng impeachable official. So kailangan pala magkaroon muna ng aksyon ang Korte Suprema sa motion for consideration na ipinail ng Kongreso. Kasi ganito po yan eh. Maraming nag-file ng motion for consideration after magdesisyon ng nakaraang taon ang Korte Suprema na labag sa batas yung impeachment ni Sara Duterte. Hindi lang ang Kongreso, pati mga civil society at kung sino-sino mga abogado nag-file ng MR. Pero lahat ng yun, wala pong ginawa pang desisyon ng Supreme Court until now. Kaya bitin at ang paniniwala ngayon ng mga nag-file ng motion for consideration kasama ang Kongreso, hindi pa tapos ang unang impeachment. Kung sakali makumbinsi ng Kongreso at ng mga nag-file ng MR sa Supreme Court na baguhin ng Supreme Court ang kanilang unang desisyon o ruling at sabihin na constitutional, legal pala, maayos pala ang proseso ng unang impeachment ni Sara, pwedeng ituloy yun ng Senado. Kasi yung unang article of impeachment naka-archive lang, temporary, sa kamay ng Senado. Anytime na magsabi ang Supreme Court na legal na yan, na-justify yung sinasabi ng Kongreso na dumaan sa proseso, pwede nang mag-trial ang mga senador at hindi na kailangan mag-file ulit ng panibagong impeachment ang civil society. Kasi tatapusin muna yung isang yun ng impeachment court. Yun po yung mga dapat mangyari o pwedeng mangyari. Kaya pala, hindi ganun kadali na mag-entertain ang Kongreso at ang Committee on Justice as chairman si Congressman Luistro ng posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Kasi unfinished business pa yung nauna. Ayun. Ngayon, dahil Committee on Justice ang sinisisi doon sa unang impeachment, ang sinasabi ngayon ng Kongreso, hindi nila alam kung ano yung method, kung ano yung kanilang dapat sundin at dapat gawin para sa mga panibagong impeachment na pinag-uusapan ngayon. 3 yung impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos,
at mayroon pang susunod kay Sara Duterte. Hanggat wala pa desisyon ng Korte Suprema doon nga sa una. Kasi ganito, yung ginawa ng Kongreso sa kanilang paniniwala na aayon sa batas. Sabi ng Supreme Court, hindi, labag sa batas ang inyong ginawa. At ang ginawa ng Supreme Court, hindi lang sinabing labag sa batas, naglabas pa sila. Ang ponente dyan ay si Justice Yonen ng mga pamamaraan at proseso sa pagtalakay ng impeachment complaint na ibang-iba doon sa ginawa ng Kongreso. At dahil dyan, kahit na merong impeachment na nakapile kay Pangulong Marcos at merong susunod kung sakali kay Sara Duterte, hindi gagalawin at hindi makakagalaw ang Kongreso hanggat hindi malinaw at linlinaw ng Supreme Court kung alin ang dapat hanggat walang final decision. Ang susundin ba yung method na kagustuhan ng Supreme Court o yung method, yung pamamaraan na ginawa ng Kongreso? Yun ho yung pinagtalunan sa issue ng constitutional or unconstitutional ang impeachment process. So, hindi pala pwedeng ganon-ganon. Kaya, ito'y aking tinatalakay. Kayo na mga complainant, yung tatlo laban kay Pangulong Marcos at yung civil society na magpapile against Sara Duterte next month, huwag niyong madaliin ang Kongreso. Sa tingin ko at pagsusuri natin sa aking sariling opinyon, tama lang ang Kongreso na dapat maging maingat. Liwanagin muna ng Korte Suprema kung ano ang dapat na pamamaraan na naaayon sa saligang batas. Yun kasing sinabi ng Supreme Court na sinabing unconstitutional yung unang impeachment. Nagfile nga ng motion for reconsideration kung wala pa hong desisyon tungkol dun sa motion for reconsideration na in-entertain naman ng Supreme Court, anong pagbabasihan niya yun? Kaya posible mabitin, matenga ang mga impeachment na nakapile ngayon sa Kongreso. Hindi yan kasalanan ng Kongreso. Dahil gusto lang muna nilang liwanagin ng Supreme Court kung ano ang dapat gawin para maiwasan yung pagkakaiba ng mga desisyon pag gumalaw na ang impeachment. Kaya may legal and technical na issue pa. Kaya kayong mga complainant, huwag ka agad kayong manghuhusga pag hindi gumalaw ang Kongreso. Mayroon pang hinihintay na final decision mula sa Supreme Court. Itong aking paliwanag for information and education doon sa nakakaintindi, doon sa hindi makaintindi dahil mapurol ang kaalaman, hindi ko napipilitin. Lalo na sa mga basher at troll, saradong isip ng mga yan, hindi nakakaintindi ng paliwanag. Pero ako, ang pinaglilingkuran ko, yung matitino, professional, nakakaintindi ng paliwanag ng mga followers, subscribers at viewer natin ng mga channel ko. Kaya huwag na natin patulan yung mga sarado. Ang kaisipan kahit anong paliwanag mo, hindi nakakaintindihan.